Si former Dean ng Ateneo School of Government po ay ating kakausapin ngayon. Dito po naman sa usapin po ng resignation ni Sec Babe sa ICI, si Dean Tony Lavinia. Dean, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted. Kumusta na? Mabuti po, mabuti po. Kayo po, kamusta po kayo? Okay lang, okay lang. Maraming nangyayari. Kaya busy na naman sa mga interview at pagsusulat. Opo. At gusto ho namin lang pong makuha ang inyo pong pananaw, kaisipan. Ito po si Chacha. Cha, go ahead. Good morning po, Sir Tony. Dean, una muna, Chacha. yes po, maraming salamat po sa panayam ngayong umaga. Sir, usap-usapan ngayon ito pong resignation ni dating DPWH Secretary Babe Singson sa ICI. Pangalawa na po ito, kasunod din ni Benji Magalong noon. Paano po ba ito nakakaapekto ngayon sa questionable na integridad, maging sa kredibilidad nitong Independent Commission for Infrastructure? Malaking epekto, no? Yung kay Mayor Benji, ano naman yon? Di naman yun dahil ayaw niya ng ICI o maling ginagawa ng ICI. Ano naman yun dahil yun sa kanyang pagka-mayor, yung mga conflict na gano'n, tapos ayaw niyang the way he was treated. So, parang okay lang yon. Pero ito kay Babe Singson, ilang buwan na siyang kasama doon. Insider siya, nakita niya kung anong ginagawa ng ICI. I suspect, yung last na decision ng ICI ay yung nag-precipitate sa kanya. Yung decision na hindi pa-file ng kaso o walang recommendation sa kaso ni Martin Romualdez at ni Senator Chis Escudero. Kasi yun ang expectation. Sana na kung pinakamataas na opisyal, dapat kasama sila. Kung hindi sila, nirefer lang sila, but no recommendation, unlike Senator Revilla, I think dating ibang mga si Congressman Saldico, may mga recommendation to file, ito wala. So I think he figured out na may nagsabi sa kanya, sinabi na niya kay Congressman Elisa na bakit niya i-risk yung kanyang buhay, yung kanyang pamilya, yung kanyang pagod, tapos hindi naman credible ang resulta ng pag-imbestiga. So, daming epekto. I think a lot of people are dismayed, dismayado, disappointed. May mga nawawalan din ng pag-asa sa investigasyon. Sir, dalawang bagay po Sir Tony, kasi nabanggit nyo kanina yung kay Mayor Benji Magalong. Kung maaalala natin, meron kasi siyang sinabi before na I struck a nerve. So meron din talaga mga nagsasabi na may possibility na posibleng may nasagasaan while doing the investigation. Kaya nagresulta po sa kanyang pag-resign din po noon. May conflict din na nangyari sa Malacanang. Ito pong kay Babe Singson, sinasabi ninyo probably na may kinalaman sa parang puro refer lang ang nangyayari at hindi talaga pagkakaso yung ginagawa ng ICI. Tama po ba ito, attorney? Hindi, clarify ko lang, no? Yung ICI kasi hindi talaga pwede magkaso. It's the ombudsman that will file the case. Yes po. Pero dalawa yung kanilang kind of recommendations na nakita ko so far. Isa, they go to this ombudsman and they say, they recommend file a case. Sabi ko, kahapon kay Revilla, meron silang mga ganong recommendation. Pero meron din silang recommendation na bahala ka na ombudsman, bahala ka na kay Martin Romualdez, bahala ka na kay Senator Escudero. No? Yung ganon, parang walang, ano ba niya tawag yan? Walang masyadong dating, powers. Diba? Walang masyadong powers. Walang dating, walang, even after all the work that they have done, di ba? And hindi ko alam anong narinig nila. So I cannot, obviously, di ba, be hindi ko ma-evaluate kung tama ba yung recommendation nila o hindi. Pero basically, ito ang problema natin sa, ang lumalabas, small fry lang natin i-hold accountable dito sa flood control corruption issue, no. Sige, hanggang saldi ko lang tayo. May hindi, 'di ba?
ah, sila, hindi ko maalala tuloy kung si Joel Villanueva. Dean, sorry po. Hello, Dean. Hello, is this better? Better. Thank you. Okay. So, Dean, ito po. Sa pangyayaring ito, ano po ang inyo pong nakikitang kahihinatnan ng ICI? Magpalit man po kay Babe Singson ng sino man, pero sa panahong ito, ano po ang inyong tingin? Sa tingin ko talaga, they will probably stay to the safer kung sino mang, di ba? Well, ang mukhang fall guy talaga si Saldico, di ba? So that might be the highest that they can go to. Maybe a couple of senators, no? Pero parang doon na lang. And I think yun ang sinasabi ni President Marcos, makukulong kayo, kaya ang problema, Saldico is not in the country, di ba? Mhm. So yun ang magiging problema natin. Kasi the people will not accept that, Mang Ted, no? Mhm. People will not accept na napaka-sophisticated yung corruption na ito, Mang Ted, no? At siya, sabi nga ni Justice Carter ng interview, may mastermind dito na genius, di ba? Hindi ko naman minamaliit si Saldico, no? But he's not a genius, di ba? He's just an accomplice. Hindi siya a mastermind, di ba? Mhm. The mastermind here, either legislator, former legislator in Malacanang, di ba? Or in the cabinet, Mhm. na magaling talaga sa budget, di ba? Alam niya how to steal from the budget, di ba? Mhm. Yung kukunin mo yung pera from education, from public health, from wherever, ilagay mo sa flood control na isang black hole. Mhm. Di ba? Na yun ang ginagamit nilang para platform ng pagnanakaw. But kinuha muna sa ibang parte ng budget. Ano nilagay doon? And then binigay sa lahat ng mga corrupt na mga contractors sa DPWH. So, yan ang hanapin dapat ng ICI. Di ba? Opo. And if that person cannot be found, or they refuse to find him, kasi politically protected yung person, wala na. They will lose all credibility. And President Marcos, na ang baba na ng kanyang rating, is now the most unpopular president since Gloria Arroyo. Diba? Ang Opo. bilis. Opo. Ang Opo. bilis. Ang bilis ng pagbagsak. Opo. Free fall na yan, Ted. Free fall na yan. Narinig ko na sinabi mo kanina na it's now the, di ba, for survival. Like GMA was a fight for survival all her years as president. Attorney Dean, yung pong sinasabi nyo na evil, no? Na siya hong maaari pong kasama sa nagdisenyo nitong itong scheme na ito ng pandarambong, nasa Malacanang? Hindi ko alam. Kasi basta kailangan very familiar sa budget, both sa executive side and the congressional side. So I cannot accuse anyone kasi wala ako sa investigation. Opo. Okay, sige. So ngayon, kaninyo, yung ICI ay dapat tumbukin talaga ang mga mastermind nito. Pero kaninyo, ang ICI po, hindi ito nagagawa. May mga So far. may mga handicap ba naman ng ICI para po hindi magampanan po ito? Talaga bang kailangan pa natin ng isang legislated creation ng isa pong independent investigating body on this issue? Yes, makatulong ang legislation, di ba? So they have more powers, more teeth. Wala silang power of contempt, di ba? Wala silang power to prosecute, di ba? The latter, hindi naman kailangan kasi nandiyan yung ombudsman. So, makatulong. But then, it's also about, I think, who you appoint, di ba? In the ICI. Even if it's legislative, if you're going to appoint, di ba, people who are not, di ba, yung very bold, di ba? Daring. Kasi ano ito, special circumstances ito. I have respect for any justice in the Supreme Court, si Justice Reyes, di ba? The other members here. Pero
this doesn't, it's the time, hindi caution ang tawag sa panahon, daring ang tawag sa panahon na ito to get to the bottom of it, di ba? Opo. Kailangan ka mag-take ng risk. Opo, sige po. Kailangan may prosecutorial zeal ang tawag natin dyan. Opo. Prosecutorial zeal ang kailangan natin to get to the bottom of this. Sige po. So din sa ngayon po na wala na po si Sec Babes, no, at hindi ho naman maitatanggi ang pananaw po ng marami diyan, sumasandal ang ICI sa kredibilidad, no, at integridad at image ni Sec Babes, kaya po alam mo na nagkaroon po ng tiwala ang marami sa ICI. Ngayon po nawala na siya at maghahanap pa ng kapalit ang Malacanang dyan. Sa inyo ho bang palagay, sa inyo rin po pag-aanalisa na puro lang ho ito referral, tapos may mga parang pinipili lang po nakakasuhan, sa palagay niyo ho ba kailangan pang magpatuloy itong ICI o ito po ay ipahinto na at i-abolish na lamang pending po ang pagkakaroon, kung meron man, ng isa pong Republic Act to create this particular body? Kung ganun ang quality ng work nila, wag na lang. Lalo na, Ted, very important ito napaka non-transparent nila. Diba? Yung refusal to live stream, for example, yung deference, okay naman yung maghingi ng exclusive session, diba? Yung ini-investigate yung witness. But only for legitimate grounds. Hindi na blanket, hingi ka lang ng di ba, ng live stream. Ang value kasi ng ICI sana, Ted, is public siya. Di ba? Yung ombudsman kasi by its very nature, hindi siya public, di ba? Sa ombudsman. Kasi yung ombudsman by its very nature, yun na yung official prosecution na yan eh. So, okay yan kasi from a due process, ayaw mo ng premature, di ba, yung publicity, trial by publicity, ganyan. Yung value ng ICI, any kind of committee, any kind of investigating body, di ba? Agrava Commission, maalala mo naman siguro yan, di ba? Ka-age naman tayo, kay Aquino, no? Resignation ni Aquino. Importante yung public spectacle, di ba? Na nakita ng public, gumagalaw ang investigation, unti-unting nakikita natin. Ito wala. We're just surprised. Wala na si Escudero, wala na si Romualdez, di ba? Hindi na sila suspect ngayon. So yun. So kung ganun man patuloy sila ng ganun, unpack na lang. Pack up the bags na lang, di ba? Wag nang ipatuloy. Doon na lang sa ombudsman. Kasi they're just superfluous sila. Kung walang public process, walang transparent process, the ICI is just superfluous, hindi kailangan. Dito lang sa ombudsman. At least si Boying Remulla nagpapa-interview, di ba? May pagka-transparent pa si Ombudsman Boying. Opo. Sige po. Sige, so klaro po yan. Ano po, ang inyo po nga pong kaisipan dito po sa sa pagkakaroon pa po natin ng ICI. Attorney din ito lang po, no? Kahapon po nakapanayam ng media si PCO Acting Secretary Dave Gomez, no? May binanggit siya na 3 important areas dito po sa ating pong usapin ng pag-iimbestiga sa skandalong ito, no? Sabi niya daw po, una po, meron na daw hong mga kinasuhan at meron na daw pong nabawi na pera mula sa mga ninakaw. Ano po? At may mga reforma ng ginagawa ang gobyerno. And if I may quote him, all those 3 areas, we're seeing a lot of progress. That's why we are confident we are nearing the end game. Dito po sa usapin po ng iskandalong ito, ano ang inyong take po dito sa malapit na raw pong nearing the end game ang kanyang ginamit mo salita, Attorney Din? That is precisely the problem, Ted, di ba? Precisely the problem that people do not see any end in sight. So Malacanang yan, they're trying to sell that line, hindi yan tanggap ng mga tao. At hindi yan tatanggapin. We will not accept. Di ba? Nang mahuli yan dito mga DPWH lang, mga contractors lang. Di ba? We will not accept that. The people will not accept that. They should know that by now. Di ba? At yung reform na sinasabi nakakatawa instead, honestly, the 2026 budget is very bad as well. Ang dami-daming unprogrammed. Yan ang problema, yung unprogrammed. Di ba?
dito yung flood control, di ba? Kasi ginagamit sa platform pagnakaw. Yung unprogrammed, ganun din yan. Ginagamit pag nanakaw nila, di ba? Doon na ilipat ang funds para hindi na natin mahanap. That is the same budget that was approved this year. Oh, sorry. That's being approved. Hindi pa tapos, ha? I think the Senate still has to vote for the budget. And it's the same budget, di ba? It's the same problem. I mean, of course, better ang budget nito kasi better ang education, better ang public health, di ba? Example lang tayo, just give me example. Yung PhilHealth, di ba? Sabi ni President, balik namin sa PhilHealth yung pera ng PhilHealth. That is false. Ang ginagawa nila, dagdagan nila yung pera ng PhilHealth from our current taxes, di ba? From our, hindi na binawi yung binigay kasi binigay na yun sa mga contractor. Diba? Twice na tayo ninakawan. Ninakaw ang pera natin noon at ngayon, nanakawin na naman para abunuhan ng ninakaw. Can you imagine? Diba? Can you imagine that? Opo. Anong ginagawa nila? Opo. Ang rinig ko kaninyo na po, nagnanakaw na naman para abunuhan yung ninakaw. Para ang sakit pakinggan po din. No? Ang sakit pakinggan, diba? Okay, sige po. So Dean, ito lang po ano. May nagsabi po, napakinggan ko na kaya daw po kakaunti na ang lumahok sa mga protestang ito pong linggo dahil nga sa nakikita na po ng tao na may ginagawa ang gobyerno. Opo. Ano ho ba ang inyong take doon sa ganoon pong salita at yung po bang dahilan kung bakit po daw mas kakaunti, manipis ang tao sa EDSA o maging sa Luneta? Go ahead, sir. Una, totoo yun, pero exaggerated yung 6,000, 10,000. No? Hindi masabihin at least 50,000 in both. No? Nandun ako in both. And ang difference is, halimbawa sa Luneta, ang difference is doon lang siya sa core area in front of the Rizal Monument. Dati may additional pa beyond the monument. No? Sa EDSA, wala na masyado sa EDSA side, nandun sa People Power Monument at sa White Plains ang maraming sa mga tao. First yun. Pero understood, I will accept na mas konting tao. Pangalawa, importante itong issue na disunited yung anti-corruption movement, diba? They have to get their act together. Maraming nagdimaya na hindi nagkakaisa. Diba? When the sentiments are the same, I was in both. Punta ako sa both protests. The same ang thought. The sentiments were the same. Walang pagkakaiba sa dalawa. Sa mga leaders lang yung pagkakaiba. Diba? Because of the history of the leaders. So, very clear sa akin yan when I went to both. Pangatlo, ang difference ngayon, napaka-determined ng mga tao. Sa EDSA, daming mga simbahan, di ba? Very strong yung kanilang moral call, di ba? Ang difference sa EDSA at sa Luneta, mga kabataan ang marami. At maraming mga basic sectors na nandoon. Mas organized siya. Mas organized siya this time. So, quality of the protest, it's much higher. Yung sa September 21, emotional yun, di ba? Sige po. Ngayon, mas kapit ang mga protesters in both camps. Sige po. Attorney Dean, salamat sa inyo pong panahon at sa uulitin po. Mabuhay, sir. Thank you. Thank you, Cha. Thank you. Salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!